Okay, so good afternoon to each and everyone. So nandito tayo ngayon guys para sa isang maigsing tutorial kung paanong pupwede nating kumpitin yung demand para sa ating feasibility study. So ito yung ilan sa mga data na dapat meron tayo. Yan. Una, ito. So syempre dapat meron tayong population. Okay, yung pinaka-target population natin. So sa example na to, sa tutorial na to, nag-assume tayo na ang population ay 10,000. Okay? 10,000 people. Ayan. Tapos, ang pinaka-target lang kasi natin doon, yan, is yung nasa 18 to 30 years old. Okay? So, depende yan sa inyo kung sino yung pinaka-target age bracket ng inyong business. Okay? So, halimbawa, no, doon sa total population ng 10,000, 20% lang doon. Okay? 20% lang doon ang nasa age bracket ng 18 to 30 years old. So, para makuha natin kung ilan sila, ayun yun. So, kung mapapansin dito, may formula, no? Ito, may formula dito. Ayan. So, bali, 10,000 times 20%, so that is 2,000. So, lumalabas, ang pinaka-target population na natin ay itong 2,000 na to. Ayan, i-highlight ko ha. Ayan. So, ito na yan. Ayan. So that's why ito yung katapat niya, 2,000. Now, syempre gagamitin natin yung inyong survey questionnaire. Yan. So dito sa may bandang kaliwa, ito yung aking ginawang sample questionnaire. Now, it's up to you kung gusto nyong gayahin. Okay lang naman sa akin, walang problema. No? So ito yung mga tanong ko. Una, yan, okay, question number 1 ko. Do you eat silog meals? So halimbawa, ang business ay silog, mga ganon. So, dalawa lang naman yung choices. It's either yes or no. Okay? Question number 2. How often do you eat silog meals in a month? Importante na maglagay tayo ng duration. Ito yung yung kung monthly o kaya naman weekly, ganon. Para mas madaling computin yung pinaka-frequency. Ayan. So, this time ginawa ko, gaano kadalas kang kumakain ng silog sa loob ng isang buwan? So, ilang beses? Okay? Question number 3. Okay, ito number 2, ito number 3. Yan. What silog meals do you like most? So, kumbaga, ano naman yung pinakagusto mo? Or, kung ano yung kinakain mo? Okay? So, dito, sinabi ko lang, pick one. Pero, syempre, pwede naman na marami. Okay? It's up to you. Pwede naman yan na, kunwari, sige, pili kayo ng top 3 na pinakagusto nyo. Pwede rin yun. Okay? Pero in this example, sinabi ko lang, just pick one. Okay? So, ito yung mga example ng silog meals. Yan. Ito naman yung kanina yung sa sa month. Dapat may ganyan din, guys, ha? Dapat may exact number. Para pag nag-compute tayo ng frequency, may definite number. Yung 9 and above, pwede naman yon. Okay? 9 and above, pwede yon. Okay, so tuloy natin. Question number 4, how much is your budget for a silog meals? So, kailangan kasi nating malaman kung magkano budget niya. Very essential yan. Okay? Ayan. So, ito naman, yung number 5, kasi baka kasi mag-offer kayo ng something new. 'Di ba? So, tinetest natin yung market kung ano sa palagay nila, kung okay ba sa kanila to or what. So, this time, ang naisip natin, baka medyo sa yung, di ba, yung K-pop, di ba? So, baka may gusto ng ng sinangag with kimchi. Yan. So, pwede naman kahit hanggang item number 4 lang. Okay? So, simulan na natin. So, balikan natin to. Yan, dito muna tayo mag-focus. So, ang population nga natin ay 2,000. Galing yan dito. Okay? So, kukunin natin ngayon yung question number 1. Ano ba yung question number 1? Do you eat silog meals? So, 80, ang total respondents natin dito ay example 100, no? So, out of 100, 80 ang nagsabi ng yes. 20 ang nag-no. Take note. Tignan nyo itong nakalagay na to. So, wag na wag kakalimutan to, ha? Para yung mga nag-no, wag nang mag-continue sa pagsagot. Tanging yung mga nag-yes lang ang dapat na mag-continue.
Okay. So, ito nga yan. Ayun. Diba? Ito, 80%. Yan. So, 80%. So, we will now get yung 80% ng 2,000. So, kung mapapansin nyo, naglagay na ako ng formula dito. Ayun, no? I 6 times 0.8. Kasi, di ba, 0.80 yung 80% in percentage, in decimal. Ayan. So, ngayon, lumalabas ang pinaka-market natin, o target market natin, after na kunin natin yung 80% ay 1,600. Okay, ngayon, proceed tayo doon sa susunod na tanong. Ang tanong naman natin, gaano kadalas to? How often do you eat silog? So kung mapapansin nyo, meron tayo dito. Yan yung mga options, no? Yan, galing sa question number 2. Ayan, highlight natin. So ito yan, no? 1, 2, 3, 4, 5, di ba? Ayan yun. So kung ang potential market natin ay yung 1,600, ayan. So dito na siya. Ayan. Ito, yung percentage, no? Ayan. So, ito yan, 20, 35. Ayan okay. Ayan. Ayan. Hinighlight ko lang isa para makita nyo, okay? So, 35, 20, 15, and 10. Okay. So, lumalabas dito sa ating potential market na 1,600, ilan doon yung kumakain ng 1 hanggang 2 beses sa isang buwan? Okay? So, dito natin yan, ito ngayon yung sagot dyan. So, para makuha natin yung pinakamagiging target na natin, 1,600 times 20%. So, ito yun, may formula na yan. So, 1,600 times 20% equals 320. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, out of the 1,600, 320 people o person o customer ang kumakain ng silog ng 1 hanggang 2 beses sa isang buwan. Okay? So, yung pangalawa naman, 35%, 1,600 times 35%. Okay, tanggalin na nga natin itong F, baka malito kayo eh. Yan. Yan. So, 1,600 times 35% equals 560. So, ano ibig sabihin? 560 customers ang kumakain naman ng 3 hanggang 4 na beses sa isang buwan. And so on and so forth. So, kung mapapansin nyo, ang suma total pa rin ito ay 1,600. So, ayun pa rin yan. So, di ba? Balanse pa rin. Ayun, 1,600, 1,600. Ngayon, ito na yung frequency. Yan. So, kung napapansin nyo, ang kinuha ko, 1, 3, 5, 7, 9. Itong pinakamababa. Yan. Yung pinakamababa sa bawat option, sa bawat na frequency na yun. So, ang tawag natin dito kasi ay conservatism. Okay? Nagiging conservative lang tayo doon sa ating data. Na, kasi ang tendency, di ba? Kinuha natin yung mas mababa, edi kung sa katotohanan lalabas na mas marami pa doon, edi okay pa rin, at least, di ba, hindi bumaba doon. Kaya dito, to be conservative with our data, ginamit natin yung pinakamababa dito sa mga options na to. Kaya 1, 3, 5, 7, 9. Okay. So, ano gagawin natin? I-multiply lang natin yung target market dito sa frequency. So, bali 320 times 1 equals 320. So, ito ay per month pa rin, ha? 560 person times 3 times a month. So, yan ay 1,680. 320 times 5 times a month, 1,600. 240 times 7 equals 1,680. 160 times 9 times a month equals 1,440. So, ibig sabihin, ito na yung frequency. So, hindi na ito tao, kundi ibig sabihin, meals na. Okay? Silog meals na yan. So, ibig sabihin, sa loob ng isang buwan,
a total of 6,720 silog meals in a month. Okay? So, ulitin ko ha. Ito ay hindi na tao, kundi silog meals na, quantity na. Kasi ang demand is expressed in terms of quantity. Diba? Hindi naman tao. Ayan. So, para makuha natin yung per year, yan, siyempre itong per month, i-multiply mo lang by 12. Now, what if, siyempre matagal pa naman, March pa lang no? Nag-decide ang mga proponents na magsimula sila ng kanilang negosyo by July. So, ibig sabihin, in 6 months lang. Okay? So, kaya ang ginawa natin dito, mapapansin nyo, ayan, nakalagay, instead na yung per year, ginawa natin 6 months lang. So, i-multiply lang natin itong per month into 6. Okay? So, makapapansin nyo dito sa formula. Okay? So, i-delete ko muna to para may pakita ko sa inyo. Ha? Okay? Yan. So, halimbawa, 320 times 6 months. Yun. Then, 1,680 times 6 months. Yun. 1,600 times 6 months. 1,680 times 6 months. 1,440 times 6 months. Yun. So, sum total. So, ibig sabihin, in 6 months time, meron tayong may demand na 40,320 meals. Okay? Yan ay, ulitin ko, meals. Hindi yan tao. Meals na siya. Okay? Ayan. Okay. So, ngayon, gamitin naman natin yung question number 4. Okay? Ano ba yung question number 4? Budget. Okay? Budget. Yan. So, halimbawa, ang price range ng inyong silog ay mula 76 pesos hanggang 85 pesos. Yan, halimbawa, ganun ha. So, titignan natin ngayon dito, meron ba ditong nasa range na ganun? So, halimbawa, ito na nga yun. Sir, paano kung ano po? Paano kung halimbawa, sir, 70 pesos hanggang 90? So, kung 70 pesos hanggang 90, itong 66 to 75, nandun yung 70. Tapos dito naman sa 86 to 95, nandun yung 90. So, itong dalawang percentage na to, yan na ang gagamitin natin. I-add na natin. Okay? I-add natin itong dalawang to. So, yun ang gagamitin natin percentage. Pero in this example, ang gagamitin lang natin ay yung nasa budget, no? Na 76 to 85. So, ilang percent lang yun? Yan. 12.5%. Yan. So, ito yan, no? So, ito yan. Yan. Yan, no? Okay? O, highlight ko ulit, ha? Yan. Yan. Diyan galing yan. Okay? Okay. Ngayon, sir, saan galing yung 40,320? Ayun, dito yun galing. Okay? So hopefully hindi kayo nalilito ha. So 40,320 meals in 6 months time. So ito na yan. Yan. Okay? So potential na natin yan. Or pwede natin sabihin na target na rin, no? Ayan. So lumalabas, titignan natin ilan doon sa 40,320. Okay? Na ang kayang ma-avail ng ating target customer o target market. Okay. Kaya ang ginawa natin is minultiply natin itong 40,320 times 0.125 kasi sila yung tao na may budget na 76 pesos to 85. Okay? Ayun, base dito sa resulta dito. Sila yung
ang budget ay, ayun no, how much is your budget eh? Sila yung may budget ng 76 to 85. Ayun. So, lumalabas ngayon, guys, merong 5,040 na potential na mabili doon sa budget na 76 to 85. Okay? So, ganito kadami yung meals. Out of 40,320, ganito lang kadami yung may meals. Okay? So, halimbawa, ito na. So, eto na ngayon yung meals na pinag-uusapan natin na nasa budget range natin. Yan. So, gamitin naman natin yung question number 3 para mahati natin doon sa iba't ibang meals. Yan. So, percentage lagi ang ginagamit. So, ito gagamitin natin. Ayun, lumabas. Yan. Yung percentage na yan. So, tinransfer ko na yan dito. Ayan. So, ang top silog ay 37.5%. Ang chick silog naman ay 20%, 15%, 15, 2.5, and 10 para sa maling silog. Ayan. So, in 6 months time, ayan, i-multiply natin itong potential dito sa 37.5%. Okay, siyempre, ang 37.5%, move ka lang ng 2 decimal places, di ba? So, magiging 0.375. Yan. So, ito yun. Dito yun. Okay? O, sige. Ang gawin natin, guys, tanggalin muna natin para mas makita. Ayan. Equals potential, di ba? Times. So, convert nga natin itong 37.5 into decimal. So, 0.375. Yun. Next, 5,040 times. So, 20% yan. So, 0.2 lang. Pwede na. Okay. Next, 5,040 times 15%. So, times 0.15. Yun. So, ito rin. Times 0.15. Ito naman. Times 2.5 lang eh. So, times 0.0, diba? 0, 2, 5. Yan. And, finally, times 0.10. Yun. So, kung mapapansin nyo, ito at saka ito ay balanse. Yun. Yan, no? Balanse. So, ibig sabihin tama. So, ito ngayon ang kanyang distribution. Yan. Okay? Distribution na yan. So, ibig sabihin, mayroong 1,890 Tapsilog meals in 6 months. Okay? Siyempre, pag nag-prepare ka ng demand, hindi naman po pwedeng nakaganyan, di ba? So, punta tayo dito sa next sheet. Ayan. So, ito yung ating demand schedule. So, ito yung year. Ito yung mga meals. Tapsi, chicks, long, bang, spam, maling, silog. Okay? So, for 2024, 6 months lang to, no? Ayan. Ang tapsi natin ay 1,890. So, saan natin kukunin yan? Saan natin kukunin yan? Dito, ayun, no? Ayan. 1,890. So, ayun yan. Ayan, makita mo dyan. Ayan. So, 1,008. Saan nakikita? Ayun. So, ito yung magiging basehan mo. Okay, so halimbawa, nakopya mo na. Yan. Okay? Siyempre, para makuha mo yung para sa taong 2025, full year na yan. 12 months na. Okay? 12 months na. So, ang ginawa ko, para mas madaling kunin, ito. T-2 ko to. Para makuha ko kung halimbawa nag-operate ka ng isang buong taon for 12 months. Okay? So, siyempre, on a monthly basis, mag-a-assume tayo ng
monthly increase. Yan. So halimbawa, ang ating monthly increase ay ilang percent lang daw? 2%. So halimbawa, kada taon, tataas lang ang demand ng 2%. Okay? So paano gagawin? Yan. So tanggalin ko muna to ulit ha. Yan, para mapakita ko sa inyo. Yan. So since ito yung pang isang buong taon, so ito ay for 12 months na ito ng 2024. Yan, pang 12 months ng 2024. So magagawa na natin mag-project for 2025. Okay? So paano gagawin? Ito shortcut. Yan. So yung demand for Tapsilog times 1 point, since sabi natin 2% increase, that's 0.2 in decimal. So 0.2. Yan. Para shortcut na siya. Kesa magawa tayo ng, di ba usually gagawin dyan, 3,780 times 2%. Tapos kung ano yung result, mag-a-add ka pa ng 3,780. Okay. So ito, shortcut na. Ayan. So ulitin ko ha. So bali ito, yung pang 12 months times 1.02. Yun. So ito yung trick sa Excel. Ayan. I-click mo lang to, automatic na yan. Yun. So mapapansin mo, okay, kahit i-add natin to, no? Yan, ang lalabas pa rin naman yan ay ganun. Okay? So, ayan, hindi ko na siya maano. So, balik ko na lang yung figure niya. Ayan. Pero yan din ang total niyan. So, 10,282. So, ililipat lang natin itong data nito dito sa presentation natin. Ayun na. Ayan. Okay? Ayan. So, paano naman niya yung pang 2026? O, mula, kung meron ka na nito, dito mo na diretso. Madali na yan. Sabi, nag-i-increase lang naman by 2%, di ba? So, kukunin mo na lang yan dito. Okay? So, paano? Tanggalin ko naman ulit to. So, example, okay? So, ng 2025 times 1.02. Yun. Okay? O, yung sa 2027, ganun din. Ayun, tingnan mo yung formula. Di ba? B8. Ito yun, B8. Ito yan. Times 1.02 and so on and so forth. So, lahat yan, gagawin mo same process. So, ibig sabihin yan, ngayon, meron ka ng demand schedule. Okay? Ayan. So, hopefully, makatulong sa ito. Okay? So, tandaan, ang demand ay naka-express in terms of quantity at hindi as a person. Okay? Kasi, kahit naman sa economics, di ba, pag sinabing demand, quantity. Okay. So, ito, quantity na yan. This one is expressed in terms of meals. And, ayun nga, mas okay kung maging conservative tayo sa treatment ng ating data. Oo, kasi pagka hindi, yung data mo parang sumasabog. Sobrang laki. Di ba? Pag sobrang laki, too good to be true naman yun. Di ba? Oo. Kahit projection to, syempre dapat we need to be conservative. Dapat yung ang data natin ay makatotohanan. Okay? So hopefully makatulong sa ito. Again, ito po si Sir Domsky. Yan, si Sir Domsky Domingo na hopefully makatulong sa inyo ito. At saka ulitin ko nga, paki-follow na rin ako sa aking FB page, Domsky Domingo. Yan. At saka yung aking YouTube channel, yung Sir Domsky. Okay? Ayan, Sir Domsky TV. So, meron pa mga ibang lectures dyan na maaari nyo mapakinabangan. Okay? So, again, thank you very much and good luck sa inyong defense. Okay? Bye-bye. See you.